some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come
faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, Amen. Naimbag nga morning kakabsat at ngayon ay pangalawang Wednesday na ng October. Ang bilis talaga, no? At salamat sa Panginoon dahil muli tayong nagsama-sama dito ngayong umaga upang tumanggap ulit ng kanyang mga pagpapala sa pamamagitan ng pakikinig ng Word of God. At ngayong umaga ay nagpapasalamat kami kasi sa kagabi ay dito nagkaroon ng construction. Yung mga estudyante rin ay napuyat, pero andito pa rin na kasama pa rin po natin na magdi-devotion syempre. And dito ay si ano pa lang yung kasama ko, si Rhea at si Sheila, si Sir Mark. At sa Google Meet ay si Ma'am Geraldine and of course si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning sa inyo dyan. Magandang umaga sa ating lahat na imbag na agsapa. Kanya tayo amin. Sa inyo dyan sa studio and of course dito sa Facebook Live. Magandang umaga sa inyo. And thank you for joining us again this morning. Of course, kasama natin sa Google Meet also si Ma'am Geraldine. And nakita namin yung sinend ni Pastor doon sa natin. And naumpisa na talaga yung sa tawag dito sa second floor, no? And I think natapos na yung poste. Amen. And ayan, so salamat sa Panginoon ulit at tayo ay nagkakasama ngayong umaga. And of course, wala tayong ibang pag-uusapan kung hindi yung kanyang salita. And so, by the way, for mamaya, Ma'am Cherry, is that mauna akong mag-exit kasi graduation sa school. And dapat mga 6:30 nandun kami ng
Mamaya. Oo. Sir, pwede So, daw sumama si Rhea. bakit? Siya yung unang excited, sabi niya, sir. Ay, Wow, ganun. graduation. Ay, nako. After, ano ba, after 3 years ba? After 3 years, 4 years, 4 years. Ikaw na lang yung graduate, okay? Di ba? Alright, so, ayan, again, good morning sa ating lahat. And of course, before tayo ay magpatuloy, tayo ay sandali munang manalangin. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa opportunity po na kami po ay makapakinig ng inyong salita. Thank you so much, O Lord, sa paggising niyo ulit po sa amin for the good night rest. And we're grateful again, Almighty Father, for this blessing na meron po kami ulit pagkakataon na ma-bless po from your words. And we pray for wisdom, humility, O Lord, na meron po kaming matutunan sa ngayong umaga. Bless our devotion, Almighty Father. Please forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So again, good morning dito sa Kwan. Batiin ko lang sandali yung mga nakikita ko dito sa Facebook Live. And of course, nakita ko si ating mahal na pastor. Good morning, sir. And mga interns, magandang umaga sa inyo. And kay Ma'am Emilia, good morning, Ma'am. Kay Sir Digno, Ma'am Beth, good morning. Ma'am Mercy, gandang umaga po sa inyo dyan. Ma'am Myra, then kay Ma'am Raquel, Ma'am Joyce, ayan. And ayan, si Marcher Mabini, Angelo, good morning Marcher. Then si Ma'am Nelda, Bore, Sir Salvador Bore, good morning. Okay, and so far, yun pa yung mga nakita ko and yung mga ibang mga interns. Magandang umaga sa ating lahat. And as we continue sa ating pinag-uusapan about soul winning and discipleship. So last meeting is that if maalala po natin, no, just a reminder or a review of what we discussed is that yung sa akin po is yung diniscuss ko is all about how do we disciple, no? And we used itong mga verses na mga ito, Acts 20 verse 20 to 21. Ang pinag-usapan natin dito is about, you know, not keeping or kept back nothing. Okay, kept back nothing from our disciples, especially what are those that we should not keep back from them. Walang iba kung hindi yung everything that is profitable, okay, to them. And what are these that are profitable? Diba? These are doctrines. You know, examples are yung mga how should we look at yung material things, okay? We need to be able to, as early as yung mga, whether yung mga bata hanggang sa dinidisciple nating adults, is that there must have to be a change of mindset. Okay? Kaya yung nagsimula lahat ng mga ito sa ating salvation. Okay? When we repented and then accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, now it will not stop from there. Okay? Sabi nga natin, hindi yan nagtatapos sa ating kaligtasan because we need to work out our salvation. Okay? It does not mean na through works tayo na save, but because we are saved, we need to work it out already. Okay? And that is, we help them in realizing, okay, yung sinabi dyan sa Bible that we work out our own salvation. And so doon tinuturuan natin sila, okay, sa tamang pananamit, okay, sa tawag dito sa hell, and then of course how they should be able also to share the word of God.
And then also in Acts 20 verse 31 to 35, sinabi natin how do we disciple? Sabi niya dyan is that night and day. Okay? Being unselfish, giving all, di ba? Perseverant, consistent, steadfast. And then in 1 Corinthians 11:1, ano yung naaral natin dito is that kanino dapat natin sila nililid. Okay? So, while we become an example, sabi ni Paul also is that, well, I am an example, my example also is Christ. Amen. And so, dapat, same din, okay, when we disciple, is that we see to it na hindi tayo ang nagiging Diyos nila. Hindi tayo. Okay, ang nakikita nilang parang pinaka-pattern, but our main pattern is still the Lord Jesus Christ. And then sabi niya sa Proverbs, binasa natin yung Proverbs 25:27, so for men to search their own glory is not glory. Amen. And then, ayan, so ngayon is that, itutuloy ko lang yung kwan na yun, is that, aside from that, is second, ito, isang napakahalaga, alright, is that prayer. Okay, we cannot disciple without prayer. We need to be able to continue in prayer. Diba? Marami nating beses na naririnig na ito. Diba? That prayer is, asking the Lord, talking to God. Okay? The Bible is the one that how God talks to us. And then in prayer, it's how we talk to. That's our avenue. Diba? To talk to God. Okay? And so, how could we be able to disciple? Diba? Sabi niya nga dyan sa Colossians 4:2 is that continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Okay? Prayer, mga kapatid, is a very powerful tool in discipleship. Bakit? Amen. It gives yung dependence natin hindi sa ating sarili. Okay? But our dependence is still on God. Diba? Our strength, okay? Our strength is hindi natin makakaya lahat ng mga yan, okay? If we do not seek yung strength ng ating Panginoon. Okay? So, yan, sabi ni Ma'am Cherry kanina, is that kagabi is nagbuhos sila, diba? And nakita natin naman yung mga video, alright, is that ano na yun, hakot ng sand, and then akyat, and then masa, pala, diba? And then buhos, okay? Oh, hirap din gumising ng next day noon, diba? Oo. Siguro ngayon, or kahapon ng kagabi, normally ganun yun eh. Lakas natin, no? Hindi natin nararamdaman yung pagod, yung mga kuwan, and then kinabukasan, umaga, ayun na. Okay? Doon na nararamdaman. Okay? And so hindi madali. However, okay, makita natin, ayan, dyan pa rin sila, wake up, we have something to share. Okay? We have something to share. And then, alam ko, may na-prepare, at the same time, hindi masasayang, di ba? The Word of God is that lahat ng masasabi natin about the Word of God is, I believe, hindi yon masasayang, di ba? Because everyone needs the Word of God. Amen. And somebody needs to share the Word of God, di ba? How will we know? How will we hear? Di ba? Without a preacher. Paano natin nalalaman? Paano tayo ma-disciple? And sinabi natin noon is that ano yung pang-disciple natin? Di ba? It's not material things. Kwan lang ang mga yon. Pero ano yung pinaka main thing na dapat nating ilagay sa puso at isip ng ating mga disciple? It's no other than the Word of God. And how do we do that kung hindi tayo mag-share? And then how do we do that, diba, if we do not have prayer? Okay? Diba? And so prayer is for us to be able to seek wisdom
from God, because if we rely, alam natin yan, kapatid, no? Alam natin yan, that if we rely only to ourselves, our physical strength, and our wisdom, it is not enough. Okay? Diba? And so, sabi nga ng Bible is that pag wala yung Panginoon, we can do nothing. Okay? And that is true, mga kapatid, no? That is true. It is all by God's grace. It is all by God's permission that we could be able to do anything na gagawin or ginagawa natin. That is why it's best to thank God sa, lahat ng mga endeavors na ginagawa natin. Okay, which brings me to the next na how to disciple. So, prayer. Okay, that's second, di ba? Third is that, alam naman natin yan, no? In teaching, hindi yun madali, no? Nagiging what you call this, hindi madali, pero ang nagpapahirap sa atin in doing those is that we still lack the patience and ingredient of love. Okay? Kaya every time na na-preach sa atin ang soul winning, discipleship, ano yung main ingredient doon? It is love. Okay? Discipleship is a tedious process, meaning it is long. Okay? It is tiresome. Kung makita natin yung sarili natin, di ba? Sarili natin, wala yung agad-agad na nasiran mo and then automatic. Okay? There is time for us and for them to be able to grasp and understand, intindihin. Okay? What Christianity really means. The meaning of accepting the Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior, that it does not stop there, diba? And so we need patience, okay? Because the process of discipleship is a tedious process. If tignan natin dito sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 2, sabi niya dito, Ephesians chapter 4 verse 1 and 2, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Diba? To us, as Christians, saan tayo tinawag? Okay? The life of Christianity and the life of becoming a Christian, diba, is to do the will of the one who created us. And what is that? The Great Commission. Okay? To share the word of God. Diba? And sabi niya dito, with all lowliness and meekness, with long suffering, ano makikita natin na word dito? Forbearing one another in love. And then pag ituloy natin sa verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Okay? So pag makita natin ulit dito, no, is that we have that ingredient. Sabi ko kanina, karamihan is that we see this as mahirap na gawin. Diba? Unang-una is that because sa totoo lang is that hindi ito yung mga nakasanayan natin na gagawin. Diba? This is a change for us. Medyo mahirap. Another one is that we still lack yung ingredient of discipleship and soul winning, which is love. Okay? For one another or for lost souls. Okay? So yun yung isa, no? Na which is why we see it as difficult. Okay? Kasi nga hindi yun ang naging kasanayan natin na ginagawa, 'di ba?
And then in Hebrews chapter 6 verse, ito yung isang assurance kasi, no? Kasi kung minsan parang tinitignan natin parang walang kabuluhan, okay, lahat ng ginagawa natin. But one person, one soul transformed, okay, against the evil of this world, diba, is already enough. Anong sabi niya dito sa Hebrews 6:10? For God is not unrighteous, okay, to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Amen. Verse 11, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, diba? But followers of them who through faith and patience inherit the promises. Yan ang kagandahan na kung saan alam natin that what we do, okay, in soul winning, in discipleship, and anything that we do for the Lord, God is not unrighteous to forget our work. And again, nang sabi niya dyan, labor of love. Okay? Sa akin talaga, sabi ko sa inyo is that hindi ako immune or exempted, no, sa mga sa ganyan na sometimes as human beings is nararamdaman natin yung parang there is a limit. Okay? There is a limit as to our patience. Diba? And that is one thing na gusto ko ding i-train sa aking sarili, no? To be able to be more patient. Okay? Especially in discipling, okay, others. Because yun nga ang kailangan ng karamihan, okay, including us, diba, is that yung patience natin, yung love, okay, natin towards our disciples and yung mga nakakasalamuhan natin, no? Kasi kung minsan talagang dumarating sa atin yung wala na tayong nagiging pakialam sa kanila. Okay? And then pag ituloy natin dito sa 1 Corinthians 15, very very familiar verse ito sa atin. 15 verse 58. Ano sabi niya dito? Yes. 15:50. Therefore, my beloved brethren, be what ye steadfast, okay, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain, okay, in the Lord. Right? And many times narinig po natin yan, no, that our labor is not in vain. Okay? Next week ang tuloy nito is that the fruit of this discipleship, no? The fruit of what we are doing also to others. And then in 1 Thessalonians, last verse na ito, in 1 Thessalonians chapter 3, okay, 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 Thessalonians chapter 1 verse 3 to 5. Anong sabi niya dito? Wherefore when we could that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, as you know. Then verse 5, sabi niya, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the temper
have tempted you, and our labor be in vain. Okay? So, pag makita natin, no, ang gusto ng ating Panginoon sa atin na ipakita, okay, if we read the Bible, is that what we do, everything that we do, as long as it is done para sa ating Panginoon, our labor will not be in vain. That's the difference natin as human beings sa ating Panginoon, no? And that is because ang tao madaling makalimot, 'di ba? Sabi ko nga, binabasa ko yung isang ano na yun, sino yung parang nagbabatikos din kay Mayor Magalong, no? Nagsasabing, tignan mo muna yung kanyo before kayo magsalita ng against corruption, against for good governance. Tignan ninyo kasi meron din kayong project na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ngayon meron yung isang nag-research doon sa nagsabi doon. And yun nga, former din na parang kaalyado ng Duterte administration. And then ngayon, kaalyado na ng kung sino-sino, 'di ba? Sabi ko itong mga to talaga, no? Kung saan parang beneficial and advantageous, ang dali nilang makalimutan lahat yung ginawa sa kanila. Yes, diba? that's right. And then pupunta lang sa kung ano yung gusto nila. 'Di ba? What is more beneficial to them, what's more advantageous to them, 'di ba? Kung saan sila parang maging comfortable, okay? 'Di ba? So kaya nga siya sabi niya lang mga political butterflies, mga ganyan. Talagang wala silang principle, paninindigan. Okay? Ang dali nila na lumipat, ang dali nilang makalimutan lahat ng mga ginawa, okay, sa kanila. But what's good, kapatid, no, sa atin is that sabi ng Bible is that God is not unrighteous, okay, to forget yung ginawa natin, our labor of love. Palagi yan sinasabi sa atin, yun ang ating puhunan, di ba? Sabi ko nga is that discipleship is a tedious, okay, process. It is a long and tiresome process. What we need, okay, is matinding panalangin, okay, prayer, and then we need patience, diba? Wisdom coming from God, not coming sa atin lang, diba? And so we thank God that we have this opportunity. Alam niyo yung sinasabi ng sabi nila is that in terms of yung trabaho, you find a work, okay, that you love doing, and you will never you find a job that you love doing, and you will never work a single day in your life, okay? And so if we put love, diba, doon sa ating ginagawa, doon sa ating pag-labor, makikita natin that in due time, okay, it becomes already something na hindi natin sinasabi na nakakapagod, okay? But it is a joyful thing already to do. Amen. Okay? Nung una akong nagturo is that sabi ko, pan lang ito kasi hindi naman ako nag-cream para magturo eh. Kanya lang, you know, the profession, I fell in love with that particular profession. And so, ang purpose, okay, pag alam mo yung purpose kasi ng ginagawa mo, that drives you eh. Diba? Amen. To do something, to do the things that you are doing. And so if yung nasa isip natin is that i-disciple ko ito,
para -1 na pasaway sa community namin na ito, 'di ba? And then meron nga ako nabasa, 'di ba, is that sa mga tatay, sabi niya is that you are not raising a son. You are not only raising a son, you are also raising a father. You are also raising somebody who will become a husband. And if hindi natin sila maturuan ng maayos, baka yung lalaking yan, kung mag-aasawa siya, 'di ba? Is that sasaktan niya yung asawa niya, hindi siya maging maayos na parent, yung family, 'di ba? If only that yun yung mga nasa isip natin, no? Thinking natin ng lahat. If you know the purpose behind everything that we are doing, okay, that is where the love comes in. Okay? Kaya nga, if lahat ng ginagawa natin ng purpose, diba, is that it is we labor in love, and then it is for the Lord, and it is what we do is we always put God in it, diba? I think, mga kapatid, that gives us the inspiration, the motivation to continue, diba, in the things that we do. And so sabi ko nga is next week is yung fruit of our discipleship. Tayo is that I'm blessed with the church that, you know, nagpupush sa atin na to do soul winning and discipleship. And so you find the purpose. No, it is a privilege and an opportunity na in this church is that it gives us the opportunity na makapag-disciple, makapag-share, okay? And then, you know, isang pinapasalamatan ko is that hindi nasasayang ang blessing na ibinibigay ng Panginoon sa atin, no? And that I believe that it is used in a right way. Okay? Sabi ko nga is ako baka kung hindi ako nasa church, lahat ng pinagpaguran nandyan din lang sa kung saan saang mga bisyo na meron dyan. Okay? And then nakapagdamay ka pa ng mga iba. Diba? Kasi nilibre mo sila sa magsaysay. Oo. Ay nako. Anyway, again, medyo nag overtime ako ng 5 minutes. Okay, ay 6 minutes pala. All right. So, thank you, and ayan, ipapasa ko kay kina Ma'am Cherry. Sabi ko kanina, pagpasensyahan niyo na po, at ngayon is yung first day ng commencement exercises. I don't want to be caught on traffic. And sabi ko nga sa mga kasama ko kahapon sa mga deans is that, naku, kung pwede lang talagang hindi makapag-attend. Sabi niya, uy, okay, ikaw yung academics yan na hindi pwedeng ikaw ang, no? Tapos meron akong part pala doon. Ayaw kong ma-caught on traffic. Sigurado yan, nandyan lahat yung mga parents, lahat ng mga graduate. Okay, so with that is tuloy natin kay kina Ma'am Cherry, and then mga kasama nating college dyan, sina Sister Rhea, Sister Sheila, and nakita ko si Brother Roy kanina. Okay, thank you. Good morning sa ating lahat. Thank you, sir. At ingat po kayo. Yan. At ipagpapatuloy na po natin dito naman sa studio yung ating pag-uusap-usap patungkol sa discipleship, at natutuwa ako kay Ma'am Geraldine habang nakikinig siya ay masaya siya sa pakikinig niya. So
Di ba nakakatuwa na sa unang oras ng umaga ay ang nagpapasaya sa atin ay salita ng Diyos. Yan, kaya ito po ay pareho lang po kami ni Sir Ariel actually ng mga topics ngayon. Actually kanina habang nagsasalita siya ay sinasabi na rin niya yung mga sasabihin ko, kaya sabi ko bawas oras na to. Yan, so sa ating pagpapatuloy, no, kung maalala niyo din yung napag-usapan natin last time sa mga na-discuss ko patungkol sa discipleship, ay may tatlong bagay tayong na-realize na unang-una, discipleship has a price. Kaya nga dapat yun yung ano natin, we are always looking forward to that, na bakit ka ayaw mong sumama sa pagdi-disciple kung alam mo naman na yung dulo nun ay merong price, 'di ba? So yun dapat yung isa sa magmo-motivate sa atin. And then ano pa yung since discipleship has a price, hindi rin ito basta-bastang track or hindi rin ito basta-bastang takbuhin, ano? Kundi kailangan natin ng utmost discipline. Yan, pag-aralan natin yung disiplina sa ating physical at sa ating spiritual. Kailangan natin yan. And, syempre, may mga pagkakataon na dahil limitado tayo, hindi naman tayo ganun kalakas, may time na gugustuhin nating sumuko, kaya kailangan natin ng mentor. Kailangan natin ng pastor na magpupush sa atin, magsasabi sa atin, sige lang, go. At kailangan natin ng humility doon sa pagpupush sa atin, no? Na ang tanging gagawin lang natin pag merong inutos sa atin ay to obey. Yan. So, yun yung mga kailangan natin sa ating discipleship na napag-aralan natin last week. At ngayon naman ay katuloy pa rin noon na discipleship is a lifelong process. Yan. Kanina nabanggit na yun ni Sir Ariel na kailangan natin ng patience and prayer, 'di ba? Dahil nga hindi naman ito overnight lang. So, gusto ko lang buksan natin dito sa very familiar verse sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Maaaring yung iba sa inyo ay memorize na po natin. Pero kung hindi nyo pa po alam ito po yung verse na kung saan natin makikita yung tinatawag nating Great Commission. Kung saan tayo po ay inutusan ng Panginoon na gawin ang mga bagay na ito. Ayan. So sabi dito sa verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ayan. So, gusto kong dito tignan natin sa verse 20, ano yung sinasabing, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, ganito po kasi sa discipleship. Pagkatapos natin silang mabahagian ng salita ng Diyos, na approach mo, and then sinabi mo na siya ay yung kanyang kalagayan, na siya ay isang makasalanan, siya ay patutungo ng impyerno. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon at pag tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo, na nagligtas sa kanya, nabayubay sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay. Pag tinanggap niya si Kristo dahil siya ay nanampalataya, nagsisi siya ng kanyang kasalanan, siya ay maliligtas mula doon sa kanyang kalagayan. So that's the first step. Na-win natin sila mula doon sa kapahamakan sa impyerno. Hindi na sila mapupunta doon. Wala nang question doon kung ikaw at yung kasama mo, ay yung nabahagian mo ay totoong tumanggap sa Panginoon, ay tiyak pupunta na siya sa langit. Meron na siyang 100% na katiyakan ng langit. Basta siya ay nanampalataya, tinanggap niya si Kristo at nagsisi siya ng kanyang kasalanan. So after that, tapos na ba yun? Goodbye na and then wala na? Hindi. Ang Panginoong Hesukristo nagtayo ng simbahan
para doon natin dadalhin ang ating mga nababahagian, kagaya ng ginawa sa atin noon, di ba? Nabahagian tayo, hindi naman tayo basta babay na lang okay na ako. Natanggap ko na si Kristo, may buhay na walang hanggan ako. Hindi. We have to, ano sabi dito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ito yung susunod na step, and ito yung pinaka-crucial na step. Okay? Kasi ito yung sabi nga lagi namin pag kami mga full-time nag-uusap, ang soul winning madali lang, 'di ba? Kasi papakawalan mo yung salita ng Diyos. Pag tumanggap siya, ang saya-saya mo na, may nawin ka na for the day, 'di ba? Pero discipleship, you have to give your whole life, mula ulo hanggang paa, talagang ibibigay mo yan. Yung isusubo mo na lang, ibibigay mo yan. Yung oras na itutulog mo na lang, ibibigay mo yan para ipanalangin yung disciple mo. 'Di ba? Yung damit mo, ibibigay mo pa yan sa disciple mo para maging maayos din yung kanyang kalagayan. Kasama po lahat ito sa pagtuturo. 'Di ba? Kaya nga sa discipleship, totoo yung sinabi ni Sir Ariel kanina, kailangan natin ng prayer kasi hindi natin ito kaya, limitado lang din tayo 'di ba? Pwede rin tayong ma-discourage, pwede rin tayong mapagod, pwede rin tayong malimitahan ng resources. Pero 'di ba napakaganda na sa ating discipleship, meron tayong Diyos na hingin natin lahat sa Kanya, 'di ba? Hingin natin sa Kanya lahat. Dahil siya naman yung pinaglilingkuran natin, so sa Kanya tayo hihingi ng mga kakailanganan natin para sa discipleship. And pag sinabing all, no? Pag sinabing all, hindi yan matatapos sa isang araw. All is endless, 'di ba? Ngayong araw na ito may maituturo ka sa disciple mo. Kinabukasan meron ka ulit maituturo. Kinabukasan meron ka ulit maituturo. Kaya nga it is a lifelong process, 'di ba? Habang buhay ka pa at habang buhay pa siya, huwag nating tutuldukan ang discipleship, no? Alam niyo, napakaganda ng ginagawa ni Pastor RJ sa amin ngayon kasi nung Monday, nagkaroon kami ng time na makapag-meeting. And then, yun na naman, tinuturuan na naman niya kami paano yung tamang pamamaraan ninyo. Make a plan in your area. Ano yung programa mo para dyan? Kung may plano ka na, ano yung magiging programa mo dyan? Anong gagawin mo ng Lunes? Anong gagawin mo ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Sino yung mga taong i-involve mo dyan? O, di ba? Hindi lang basta ikaw yung pumupunta doon. Kasi may disciple ka Isama mo siya, di ba? Isama mo siya sa panalangin mo, isama mo siya sa pagpunta mo sa area, isama mo siya sa pagsusundo, isama mo siya sa pagba-Bible study mo. At kung may ginagawa ka man dito, napakaganda, patulugin mo siya dito para makita niya kung anong ginagawa mo dito sa loob ng simbahan. So, di ba napakaganda na ganun yung gagawin mo? Kasi ang goal natin sa discipleship is we would like to point them doon sa Kristo na nakilala natin. Kung papaano ngayon ay naglilingkod na tayo, gusto natin ganun din yung paglilingkod nila balang araw. 'Di ba? Kasi tayo, kung hindi rin kaya tayo na disciple, ako lagi kong iniisip yun kung walang nagtiyaga sa akin noon na kakatok sa aking dormitory, para imbitahan araw ng linggo, araw ng Bible study, araw ng prayer meeting. Kung hindi nila ako pinagtiyagaan, actually maraming time pinagtataguan ko sila. Pero ang Panginoon talagang gumagawa siya ng paraan. At hanggang sa sumama ako isang beses, hanggang sa pangalawang beses, hindi ko namamalayan, after some time, isa na rin ako sa nagtuturo sa mga Bible study. So, alam mo, yung ganon, no? Kaya sabi ko, kung walang nagturo sa akin, kung walang nag-insist na i-memorize mo itong verse na ito. Actually, ganon yung nag-disciple sa akin O ngayong araw na to, ito yung memory verse mo. Kinabukasan, pagka nagkita kami, i-recite mo nga yung verse na memorize mo ba? So talagang nandoon, chine-check niya talaga kung papaano. And nagpapasalamat ako na merong nag-disciple sa akin. So, kung ako ngayon, sa ganitong kalagayan ko ay
natuto dahil sa pag-i-insist sa akin. Laging sinasabi sa akin nung nagdi-disciple sa akin, open rebuke is better than secret love. Nasabi niya, masakit akong magsalita kung masakit, pero kailangan mo ito. Ayokong dumating sa panahon na ang tagal-tagal mo na sa simbahan, naka-1 taon, 2 taon ka na, and then di-discover mo yung mga bagay na, bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Masama pala ito. Hindi pala ito kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit hindi mo sinabi? So, sabi niya, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo lahat. 'Di ba? Para makita mo na ito yung kailangan mo bilang isang Kristiyano. So, yun yung kailangan natin. At dito sa 1 Corinthians chapter 4, verses 14 to 16. Gusto ko lang na makita natin ito. Yung kung papaanong si Paul, si Paul ay napaka galing na discipler. At ganun na lang yung puso niya. Kaya niya nasabi ito. Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 14. I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Yan, di ba? So sabi niya dito, hindi ko ito isinusulat para pahiyain kayo. Kasi kung maaalala natin, ang Church of Corinth, no, na sinulatan niya dito sa 1 Corinthians. Itong Church of Corinth, napaka-karnal na mga tao. Bakit? Kasi nasa gitna sila ng nandun sila sa lugar na center of trade, no? Pag sinabi nating center of trade, maraming mga kultura ang nagsasama-sama diyan. Like for example, dito sa Baguio, nandyan yung mga taga Mountain Province, taga Manila, taga Ilocos, mga Ilocano region. Kung ano-ano, may mga Bisaya, may Muslim, nandito na lahat, pati mga Koreano. Ang dami, kung makikita mo lang dito sa Baguio, it's a mixture of different cultures. So, anong ibig mong sabihin pag mixture of different cultures? Iba-iba rin yung yung mga ugali nila, iba-iba yung perspective nila sa iba't ibang mga bagay. So, ikaw itong Kristiyano. Anong sabi ni Paul sa verse 15? For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Sabi niya, marami kayong naging instructor, marami na kayong narinig. Maaring may narinig na kayo dating mga kung sino-sinong nagtuturo sa inyo. Pero, sabi niya, pagdating sa gospel, ako yung kino-consider ko kayo na mga anak ko sa Panginoon, sabi niya. And then sabi niya dito, kaya dahil ganyan ang aking consideration sa inyo, kino-consider ko kayong mga anak. Dahil ako yung parang spiritual father ninyo, sabi niya, ang dapat niyong gawin, wherefore I beseech you, be followers of me. Yan. So, syempre, hindi ka magpapasunod kung alam mong wala ka rin pupuntahan. 'Di ba? Kaya nga ikaw yung unang-unang, ang kagandahan kasi sa discipleship, hindi lang yung didi-disciple mo yung natututo. Actually, ikaw din. Dahil isip ka ng isip, anong susunod na step ko dito? Paano ko ito mas lalong madi-disciple? Ganyan, di ba? Paano ko siya lalong matuturuan? Paano niya lalong makikita na nakakatuwa yung paglilingkod sa Panginoon? Yung sinabi nga kanina ni Sir Ariel kung mahal mo ang ginagawa mo, you will never work a day. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo i-consider yung ginagawa mo as work. Kasi syempre pag work, napapagod. Parang, di ba, you're doing it for yung sa salary lang, ganyan. Pero pag sinabing you're not going to work a day, ibig sabihin, hindi ka na nag-iisip na trabaho mo yun, kundi yun na talaga yung gustong-gusto mong gawin. Di ba? Yun na yung lifestyle mo, yun na yung buhay mo, 'di ba? Kaya maganda isip ng isip. Yung sinasabi ni Pastor RJ sa amin na dapat nag-ano rin kayo, nag-iisip din kayo kung paano nyo ma-develop lahat yung mga instructions na yan. Yan. So, kailangan nating mag-disciple, not only for our disciples, but also for ourselves. Diba? Since it is a lifelong process, tanggapin na natin na hindi na dapat tayo yung parang half lang.
Kalahati lang ng ng oras ko yung ibibigay ko dito kasi meron pa ako ibang paglalaanan. Wag na. Kaya nga sinasabi, tanggalin na natin lahat yung mga reservations natin pag tayo ay nag-disciple. Kailangan straight na lang talaga lagi yung tingin natin. Kaya nga kino-compare yan lagi sa isang sa isang kabayo na nilalagyan ng harang yung mga mata niya para ang vision niya lang or sight niya lang ay yung forward lang siya, forward. So, dapat ganun din tayo. So that we will grow as well as our disciple. 'Di ba? Kasi lifelong process. Paano pag bigla kang tumigil? 'Di ba? Saan pupunta yung disciple mo? Once na ikaw ay tumigil, tatandaan natin, merong sumusunod sa atin. 'Di ba? Kaya nga, tatandaan din natin yung all na sinasabi, teaching them to observe all things. Hindi yan overnight. Hindi yan pang 1 week. Hindi pang 1 month yan. Pag sinabing all, endless yan. Diba? Kaya nga, kasi hindi ito parang nagpalit ka lang ng damit. Hindi. This is a change of mind and heart and lifestyle. Diba? Ang daming papalitan. Sa atin nga ako, kung tatanungin nyo ako, ang dami ko pang kailangang baguhin sa aking sarili, sa aking perspective. Pero ang ipinagpapasalamat ko, may nag-guide sa akin. Diba? Araw-araw meron kaming devotion dito, tinuturo sa amin ni Pastor lahat. Kumbaga sa pagkain ay nanguya na niya, lulunukin na lang talaga namin. Ganun po magturo si Pastor RJ sa amin. Kaya, paano kung wala tayong ganito? Diba? Paano din tayo makakapag-disciple? Kaya, kailangan din talaga natin ang mga bagay na to. And gusto ko lang makita natin dito sa 1 Corinthians, since nandito na rin lang naman tayo, sa 13 verse 2. Yan, lang tayo, mabilis lang. Last verse ko na itong babasahin. Actually, ang dami kong na-prepare ng mga verses, pero I hope this is enough. Pag-uusapan ulit natin yan sa mga susunod. Sabi niya dito, and now, 1 Corinthians chapter 13, verse 2, yan, sabi niya. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Ito yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, no? Na the first ingredient para pagtagumpayan natin yung sinasabi nating lifelong process, matagalan, and then teaching them to observe all things, para lahat yan, kailangan meron tayong charity or meron tayong love. Okay? Kasi kung wala tayo nito, marami kang knowledge dyan, ang dami mong books na binabasa para makapag-disciple, pero kung wala kang pagmamahal, isang simangot lang sa'yo ng dinidisciple mo, na discourage ka na. 'Di ba? Pero kahit isarahan ka ng pinto, kahit pagtaguan ka, kahit anong makita mo sa dinidisciple mo, nakangiti ka pa rin. Kakatok ka pa rin sa kanyang pintuan at sasabihin mo, sister, tara na, halika na at pupunta na tayo sa church. 'Di ba? So, sa atin na mga hindi pa nakaranas, kung hindi nyo pa po naranasang mag-disciple, napakasaya po na unang-una, ang ginagawa po natin ito hindi para sa atin, kundi para sa pinaglilingkuran natin na Diyos. 'Di ba? At kung hindi nyo pa naranasan, maganda maranasan ninyo na hindi ko sinasabi maranasan nyo yung pagsarahan ka ng pinto or part yan. Pero alam nyo yung sinasabi ko nga, there is a prize in discipleship. Yan. So maraming salamat po. At dito po nagtatapos yung ating yung aking pagsasalita pala. Pero dahil marami po tayo, ay magandang mapakinggan din natin sila kung ano yung natutunan nila sa ating napag-usapan ngayong umagang ito. Unahin natin si Rhea. Ayan, good morning po sa ating lahat. Una po na natutunan ko, ayan, thank you po kay Sir Ariel and kay Ma'am Cherry, syempre, na patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos para, yun nga po, na may matutunan pa tayo about sa discipleship.
Ano po, at may apply din natin sa pagdi-disciple kung tayo man po ay nagdi-disciple. At yun nga po sabi ni Sir Ariel na uh, somebody needs to share the word of God. So tayo po yun, mga soul winner. Ano po, na kailangan po natin talaga na ipamahagi ang salita ng Diyos. Kasi kung baga yung isang tao nilagpasan mo, hindi mo alam na kailangan pala niya ng salita ng Diyos. Kailangan pala niya ng mai-share yung salvation, 'di ba? So, parang andun na agad yung konsensya mo, 'di ba? Tapos sabi nga po ni Sir Ariel din kanina na hindi lamang din sa hanggang pagtanggap lang sa Panginoon. Ano po? At kay Ma'am Cherry naman po ay sabi niya nga po doon na kanino tayo hihingi sa pagdi-discipleship kundi sa Panginoon lang din. At sabi niya din po na wag nating tutuldukan yung pagdi-discipleship natin. Na tuloy-tuloy lang dahil once na ikaw ay tumigil, na sabi niya nga po na tandaan mo na may sumusunod sa'yo. Hindi yun yung dinidisciple mo. At yun nga, yun yung isang reason kung bakit din ako nagpapatuloy sa Panginoon. At hindi ko kailangang isipin na mag-quit dahil nga mayroon akong dinidisciple, mayroon pinagkatiwala sa akin ng Diyos na aalagaan ko. Yun lang po. Amen. Nakakatuwa yun na si Rhea, isang araw makikita natin siya. Syempre may mga discouragements din, pero nagpapasalamat siya na hindi yun ang magpapatigil sa kanya, kundi ang magpapatuloy siya kasi may mga inaalagaan na siyang kaluluwa ngayon. Diba? So, yan. Si Sheila naman. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is tawag po, yung mga napapakinggan po natin dito po na about po sa discipleship at pagsusuluinig, kailangan po talaga na makinig tayo kasi yung mga napapakinggan po natin is dito natin is may apply po natin kung ano yung mga naririnig natin at mga natutunan ng mga tinuturo po sa atin about po sa discipleship. Kasi sabi nga yung ang pagdi-discipleship is dapat hindi, sabi nga ni Sir Ariel, dapat hindi mawala dapat yung prayer po natin sa Panginoon. Kasi sabi niya, ang discipleship is power. Yung prayer po natin is kapag parang yung nauna yung emosyon natin, dapat ipagpipray natin, lalo na yung mga nadi-disciple natin. At pangalawa po is yung pagmamahal po na kapag nagdi-disciple po tayo, hindi mawawala yung love po. Kasi kapag wala tayong love, paano tayo makakapag-disciple? Sabi nga ni Ma'am Cherry, kapag nakasimangot na yung mga disciple natin, madi-disappoint ka na. Aalis ka na, hindi ka na magpapatuloy, iiwan mo na siya, hahanap ka na naman iba. Paano ka makakapag-disciple kung ganun yung ugali mo na yung wala kang love lalo sa pag-aakay ng mga tao, sa pagdi-disciple mo. Kaya mahalaga po talaga na may pagmamahal tayo at sa simbahan naman po is makinig po tayo talaga sa salita ng Diyos kasi napakahalaga po talaga na may matutunan po tayo at magpatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon at dapat kapag nasa gawain po tayo ng Panginoon, masaya tayo at sabi ko nga, may pagmamahal po sa salita ng Diyos. Kaya yun lamang po.
Amen. At habang iniikot yung camera ni Sir Mark ay syempre kasama natin sa Google Meet si Ma'am Geraldine. Good morning po, Ma'am Geraldine. At syempre gusto rin naming makarinig kung ano po yung mga natutunan niyo po ngayong umagang ito. Hello po. So, una po sa lahat, gusto ko lang pasalamat po na andito po ako. May chance po ako magdagdagan sa kaalaman ko po. Yung sa discipleship ko, yung para sa akin po, hindi ka pwede maging discipler kung parang hindi mo narasan yung paano maging disciple po. Yun po. Yun kasi yung simulang pagkabata ko, yun ang napansin ko kay Jesus po. Amen. Ma'am, kayo po ba pumupunta rin po kayo diyan na nagso-soul winning sa lugar po ninyo? Mostly po, digital po ako. Hindi ako makalabas ng bahay. Pero may disciple din po ba kayo diyan? Meron po. Wow, amen. So maganda siguro sa susunod, ikwento nyo rin yung karanasan nyo sa discipleship. At gusto rin namin marinig, baka may pagkakaiba dito sa Pilipinas, dyan sa inyo, kung ano pa yung difference. Pero pinagpipray po namin kayo, ma'am, na yan, magpatuloy po kayo. At pati sa Bible College, ma'am. Next year, graduating na po kayo. Ayan. Thank you, Ma'am Geraldine. At pakinggan naman natin dito sa studio. Unahin natin si Roy. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung natutunan ko po is yun niya. Kailangan natin talagang alagaan yung mga disciple natin. Sabi nga ni pastor sa amin, kailangan pagpunta mo sa area is may plano ka na gagawin. Kailangan mong ipag-pray yun para yung plano na yun is kailangan natin yung goal mo na yun, kailangan natin abutin para may magkaroon ng bunga yung gagawin natin na plano. Bilang sa disciple namin, yun nga, sobrang kukulit talaga ng mga disciple ko. Una, pagkarating pa lang namin dito sa simbahan, makikita mo na yan, tatakbo na yan mga yan, papuntang taas. Yan, aabulin namin, pagsasabihan namin, yan sila noon. Pero ngayon, dahan-dahan sila namin na natuturuan na, dahan-dahan namin na naibibigay namin yung pangailangan nila, yung sa mga, yun nga, mga damit, pero mga pasaway pa talaga sila. Na parang hindi pa nila masyadong naiintindihan dahil yun nga, andun pa rin yung pagtuturo namin sa kanila, yung magsuot sila ng tamang pagsusuot, tulad ng sa mga babae yung mga yun, sa dress, at sa lalaki yung tamang nagsusuot din. Ginagawa ng grupo namin na yung binibigyan sila ng mga shoes at saka dress. Tinuturo pa rin namin sa kanila kung paano isuot yun. At sana is patuloy namin sila na maturuan at patuloy namin na madala dito sa church. Maalagaan namin sila. At mas lalo pa namin silang mahalin para makasama namin sila sa pag-serve sa Panginoon. Yun lamang po. Amen. At maganda yun na tinuturo na sa kanila yung mga bagay na dapat po nilang matutunan sa kanilang pagiging isang Kristiyano. Yan. And, kasama siyempre din natin dito si Brother JM at si Brother Recom. Yan. Unahin natin si JM kasi prepared na to. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil po sa Panginoon, nabago po ang aking buhay. Kasi
Kasi po dati ang buhay ko sa Manila ay di po maayos. Lagi po ako pumapasok sa gulo at lagi din po ako umiinom ng alak pagkasama ang mga barkada. At nung nakilala ko ang Panginoon bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas, doon ko po natutunan maglingkod sa Diyos at mag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Sinashare ko na din po sa iba kung paano ako niligtas ng Panginoon sa sanlibutan. Ayun lang po. To God be the glory. Okay, yan. So, di ba napakaganda na si JM ay produkto ng discipleship. At hindi pa nagtatapos dito. Marami pa siyang dapat matutunan. Yan. Kaya si Brother Recom, pakinggan po natin. Morning po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat po ako sa mga napakinggan natin sa pagtuturo ng kung paano ang pag-disciple ng isang tao. At hindi ka magiging isang discipler kung wala kang pagmamahal sa Panginoon. At yun yung nakita ko na paraan para na yung disciple mo na maturuan mo ay andun yung sinasabi lagi ni Pastor na kung may plano ka, yun magkakaroon na asahan mo na magkakaroon ng bunga. At yung sa disciple ko na yun tuwing pagpupunta kami ng area, yun dinadaanan ko lagi siya at sinasama ko lagi sa pagsusulwining. So tuwing nagsusulwining po ako, yun sa likod ko siya, sabi ko sa kanya makinig ka at para matutunan mo rin kung paano mag-sulwining, may bahagi yung salita ng Panginoon, sabi ko. At ayun, dun sumasama siya lagi sa akin sa pag-sulwining sa area. At yun yan, kagandahan na lagi na siyang sumasama dito sa church. Umaga hanggang hapon na rin siya dito. At paghapon na yun, tinuturo ko sa kanya, binabasa, yun yung gusto ko na makuha ko sa kanya na sa isang araw na maging sulwiner din siya. At yun yung isang goal ko rin na sinasabi ni yung mag-preach sa jeep, yun din yung gusto ko na dahil yun nga, sabi rin ni Pastor, walang kung isang sulwiner ka, di ka mahihiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya yun yung gusto ko na, yung goal ko na tuwing magko-commute kami, pagpunta kami ng Bible study, yun yung gusto ko na makapag-share din sa jeep. At hindi lang doon, kundi kung saan pa makakapag-share ng Word of God. Kaya encourage ko rin sa sarili ko na magpatuloy lang at hindi susuko sa pinagkaloob ng Panginoon sa akin na trabaho bilang soul-winners. At yun lang po. Maraming salamat po. Amen. At nakakatuwa, no? Sila ay nung dumating sila dito, kahit pag soul-winning, hindi rin po nila alam. Pero di ba, marinig natin sa kanila na sa pagpipreach sa jeep, ay gustong-gusto na ni Recom na maranasan yun. At meron na rin siyang disciple ngayon. Diba? So, ganun lang talaga. May disciple ka ngayon, next, discipler ka na, and then, continue ka lang. Diba? At may sinasabi po si Ma'am Tintin dito sa kanyang comment. Sabi niya po, Amen po, Ma'am. Because of that process, there must be patience and persistence. Yan. So, kailangan po natin yon. At dyan po nagtatapos yung ating mga comments. Yan. At nagpapasalamat po kami sa lahat sa pakikisama po sa amin. At sa mga nasa Facebook Live, hindi na po namin kayo maisa-isa, pero salamat po na kayo ay may pagmamahal sa Panginoon at sa salita po niya. Kaya tayo nagsasama-sama ngayon. Kaya huwag niyo pong kalimutan, mamayang gabi po yung ating midweek service. Kaya
Mag-invite po tayo at sabi nga, each one, bring one. Yan. At mag-pray na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa mga salita po ninyo na muling nag-encourage po sa amin para magpatuloy sa aming paglilingkod po sa inyo. At salamat po Panginoon dahil ang ginagawa po namin ay hindi po ito trabaho para sa amin, kundi ito po ay pribilehyo, Lord, na magamit niyo po kami sa inyong gawain. Kaya thank you na hanggang sa mga oras na ito, pinagkakatiwalaan niyo po kami sa mga iba't ibang ministries, maging sa discipleship, Panginoon. At may mga tao po sa area na naghihintay sa amin ngayon. I pray, dear Lord, na bigyan niyo po kami ng puso na may pagmamahal at punong-puno, Panginoon, ng kasigasigan na mag-disciple po sa kanila. At isang araw, O Lord, pinapanalangin po namin na yung mga disciples namin ay maging discipler na rin po. Thank you po sa pagsusustain po ninyo sa kuryente, sa internet connection. At thank you po, Panginoon, sa pagmamahal po ninyo sa amin, sa faithfulness po ninyo. We love you so much, O God, and we ask forgiveness for all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Kita-kita tayo mamayang gabi. Thank you po. Bye, Ma'am Geraldine.